Hello, welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong video, no? Welcome sa ating YouTube channel. Praise the Lord, dalaygon ang Diyos. Magandang gabi, umaga, o tanghali, kung anong oras man sa lugar ninyo. At sa Pilipinas, ngayon ay gabi. Ginawa ko itong video is around 5:39 the afternoon. At praise God, praise the Lord. Galing kami ng Malapascua Island for the Sunday celebration sa ating ministry. At ito nga, dahil merong mga request sa mga PM, sa mga messages, nagbabalik tayo. Di ba sinabi ko nung nandun kami sa bukid nun na nagcamping kami? Kaya nga, pinalitan ko na ng By Life Outdoors at hinikayat ko kayong suportahan yung bagong pangalan natin na bagong video, bagong niche o kaya yung sa camping, about camping. But there's some reason bakit tayo bumalik sa pag-tutorial. Una, ayaw pumayag ni Lord na kami lalayo magka-camping. Though hindi naman sa ganun na hindi talaga magka-camping, but may iwan kasi namin yung ministry. Kaya ang ginawa ko, nagpray ako, naghingi ako ng wisdom kay Lord, at yun nga, may provision siya na why not continue sharing the wisdom na ipinagkaloob ko sa iyo. Parang ganun yung translation na binigay ni Lord sa akin. Through pamalandong ba yung daydream ba yun? Yung bigla kang naidlip. Sorry, tapos may pumasok na ganun na message. So ayun, nagbabalik tayo. Then second, reason is may nag-request din ng mga clients, ng mga sinauna nating clients before na may mga concern sila, pero idadaan na lang daw sa vlog para matingnan nila, hindi yung tatawag. Baka daw kasi may katulad din nila na naghihingi ng ganon or naghihintay ng ganong kasagutan or mayroong ganong concern at masasagot daw sa vlog. So yun nga, napag-isip ko, siya nga naman pala, tama naman pala na pag kami nag-camping, nag-change ng niche sa video, may iwan namin yung ministry sa dalawang ministry natin dito sa mainland saka yung sa island. Though merong ginamit si Lord na magpapastor doon, yung asawa ng kapatid ng asawa ko, iba pa rin talaga pag meron nandito kami. At hindi rin ako makaka-attend ng mga meetings, sa mga pastoral meetings. Yun, unang dahilan. So, binigyan ako ni Lord ng challenges sa life. The server, the main server, merong konting problema at thanks God 3 days ayos naman na hanapan ng paraan, at by the will of God din, at by the grace of God and the help of God also. And then yun yung mga reason. So ngayon ipagpatuloy natin camping, suportahan nyo pa rin ako, sana, at itutuloy natin. So yun, lesson learn, hindi natin masabi na tayo yung magpaplano. Si Lord ang nagpaplano ng lahat, siya ang may alam ng lahat, at siya ang gagawa ng lahat para sa atin, na hindi ikakapahamak natin. Too risky din yung camping kasi nga kasama ko yung family ko, yung anak ko at yung asawa ko, si Mami Ann. So ngayon, salamat sa Diyos, patuloy tayo. Meron mga pumapasok na mga, kasi hindi na ako sa mga clients yung mga pumapasok kasi nga stop na, yung parang ganun. Pero hindi tayo magpaplano. Ika nga dun sa Book of Sicaraya, chapter 4 verse 6, sabi niya dun, Sicaraya 4:6, not by might nor by power, but the Spirit of the Lord. So, ganun talaga. Kailangan nating sumunod sa gusto ni Lord. Ika nga sa buhay ni Jonas, gusto ni Jonas pumunta ng Tarsus, pero ang gusto ni Lord dun sa Nineveh. Kaya nga, may mga wisdom na pumapasok sa ating mga isipan through the help of God para hindi tayo mapapahamak. Nilamon naman si Jonas sa isda at binuga doon sa Nineveh. Nandun pa rin siya. At naging servant of the Lord yung governor. Parang ganun din yung pagkakaano ko. So, biblically speaking, lahat nangyayari. So, yun nga, tuloy natin. At itong mga breakthroughs, thank you Mami Ann sa coffee. Pinag-ano ko ni Mami Ann ng coffee. Salamat sa mga breakthroughs. May mga buti itong si Sir na existing client ko, hindi ko nasabihan ng hindi. Kasi ito na yung pumasok na yung ganong wisdom. So nangyari, kasama siya sa kumukuha. Merong 5, 7 na magpapasit up at grace. Glory to God.
by the grace of God, patuloy nating gagawin yung ating mga ginagawa. Okay? So, yun nga. Meron akong i-unbox kasi nga bago to. Yun pala sa mga mga nagsusubaybay, lahat ng mga ginagawa natin dati is effective pa rin hanggang ngayon. Mula dun sa ginagawa natin, kung ano-ano yung mga pinaggagawa natin dati, effective pa rin sa ngayon. Yun nga lang, meron akong sasagutin isang tanong dun kay sir na kilo-kilometro yung kanyang deployment pero yung kanyang OLT is 1 pon jipon. So, pwede pero hindi siya recommended kasi alam naman natin every one roll merong loss ratio, yung standard loss ratio yung kable. Yun nga, yung splitting loss ratio, yung 0.44 dBm. So, pag magandang latag, yun, lagi ko namang sinasabi. Pagka hindi naman ganun kaganda yung latag, edi additional ratio na din. Splitting loss ratio din. Splitting loss. Kumbaga. Tapos, pagka pinilit nyo, hindi kayo aabot doon sa desired or expected nyo na number of naps. So, mahirap yun. At, yun nga, para matugunan yun, kailangan natin gumamit ng yung single shot na every pon. Wala namang problema kung single core yung gagamitin nyo kasi FBT is intended for single core, but meron siyang kaukulang pon module or meron siyang specific pon module bawat isang single shot with 8 to 12 naps depende sa splitter na gagamitin ninyo, 1/4 or 1/8, 1/16. Kasi nga 1 to 8 lang yung isang pon. Pag jipon, pag ipon 64. So kayo na magbabudget nun. Kasi sa mga probinsya hindi naman talaga kailangan ay walo lang kasi mapupuno naman to. No. Hindi yun ang kino-consider. Ang kino-consider doon is yung community. Pag napuno, good. Hindi naman talaga lahat. Based on my experience, hindi lahat ng nap, hindi lahat ng splitter napupuno. Merong napupuno pangilan-ilan pero talagang hindi lahat from NAP 1 to NAP 8 hindi, walang nangyaring gano'n na napupuno kung probinsya. Okay? Kung meron man, goods. Pero based on my experience kasi yun, na meron 5, may bakanting 2, minsan 7, may magpapaputol, meron na namang magpapaputol 2, magpapakabit 3, mga ganyan. Pero napupuno din katagalan. 2 years, 3 years. Based on my experience, napupuno. So, yan sir, sana nasagot ko yung concern ninyo dun sa mini-message nyo sa page. Ganun yung magiging deployment mo. So, ngayon, may ipapakita akong materialis o order ni sir na OLT. Malaki to. Sobrang laki. Ayan. Di ba? Dangkalin natin. Ito yung kanyang dangkalin natin. 1, 2, kalahati. Tapos dito, 1, 2, 3. 3 dangkal, yung kapal niya, ganun pa rin, walang pinagbago. At ito ay malalaman natin. Unbox natin kasi gusto naman ni sir na i-unbox to. So, unbox natin. Sagi dun sa telepono eh. So, unbox natin. Hallelujah. Sealed talaga to. Ayan o. Oh, sealed. So, existing client ko na si sir. Ito ay papunta ng Naga City. Naga City. Hindi Naga City, Cebu ha. Naga City. Naga City. Diyan sa Camarines. Ayan. Grabe, laki pala talaga. Cover. Ano yung laman sa loob? Palabas muna natin yung so, ang laman ng box ganun pa rin. Ito, 2 power cord. Normal talaga yan. At itong link cable sa computer or laptop. Pero traditional na to kasi VGA pa eh. So, USB na yung ginagamit. At 4 na module. So, ibig sabihin, ano pala to? Itpon. So, unang sulyap ninyo sa itpon kasi first time kong nag-vlog ng itpon. Okay.
buksan natin talaga. Hintay lang kayo dyan. Yun pa, ganun pa rin yung ating kuan, wala pa rin cut, no? Yung ating video. So, itpon. Ganyan kalaki. Ganyan kalaki yung itpon. Oh, kita nyo naman. I-daplin mo natin yung coffee. Baka masagi, madaganan to. Itpon. 4 na link, 8 link. Ayan. Kita ba sa screen? Alam ko hindi kita sa screen eh. Laki, sobra. So itpon, 8 na kuan. Ayan. GE port 1G or 1.25G. Itong 8 uplink niya at 8 PON module. PON slot. Tapos, ang bigat. Dual EC. Ayan. Naka-dual EC with removable module. Tama ba? Oh, removable kasi pipihitin lang to. At may sariling switch bawat itong power supply unit niya, PSU. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan yung detail. Sana makita. Ayan. Sagad kasi sa ilalim eh. So ayan, makikita nyo naman kung ilang module. Ipapower natin at re-readingan natin bawat PON. So meron tayong 4 na PON at 4 na PON din module. So 8 lahat. Ayan, 8. So meron siyang nakalagay na PX20 plus. 4 na plus. PX20 plus. 8. So ngayon re-readingan natin kung magkano yung reading na makuha natin dito para malaman nyo at makita ninyo. Okay? So salpak muna natin at take note. Huwag kalimutan talaga maglagay, bago ilagay ang module, dapat hindi nakasaksak yung OLT, yung pizza box. At kahit nakasaksak, sabi ng iba, kahit daw nakasaksak basta naka-off lang. No, wag niyong gagawin yun. Kailangan talaga hindi nakasaksak. So try natin yung dual EC. Ganito ang sa loob, may 8 module. Okay, so try natin. Paano ko kaya para makita nyo? Ganyan na lang siguro. Siguro kita naman pag ganyan. Ay papatong natin sa box. Ay wag, malaki yung box. So lagay natin yung PON module. Ayan, naka-tape pa talaga yan. Hiwain natin. Tapos ito, naka-tape pa rin. Hiwain natin. Lagay yung module dito sa green. Nakalagay naman PON. Basahin nyo. Tanggalin lang lahat ng takip. Sa mga unang nakasulyap nito, ito yung chance ninyo na masisilayan. 1, 2, 3, 4. Okay? Kita naman siguro. Tapos 5, 6, 7, 8. Ayan, 8 module. Nakalagay naman. Ayan, kitang-kita. 8 modules. Ganyan natin. Ayun, kitang-kita. Tapos, isasaksak natin ang kanyang PSU. Unboxing na din to, kasama yung pinakang minimal review niya about sa kung paano ito isasaksak, paano yung yung hitsura niya, ilang module, ilang PSU, at ingat din pala kaya nga sinasabi ko sa iba, yung mga nire-rehab ko na mga network system, ingat talaga dun sa pagbibili. Kasi halos kadalasan may mga pizza box or OLT na talagang one PSU lang, single PSU lang, at hindi pa removable. Dito sa atin ay so since day one, legit naman tayo. At yung fan niya pala, nakalimutan ko, is 3 na. 1, 2, 3.
At ang laki niya talaga. Oh, tingnan nyo naman oh. Laki niya. Sobrang laki. So ngayon, i-on natin. Sana makita nyo. Tanggalin ko lang yung mga ganto-ganto. Ayan. Ayan, mga ganyan-ganyan. Tanggalin lang natin. So, pon 1, pon 2, pon 3, pon 4, pon 5, pon 6, pon 7, pon 8. So, i-on na natin. Sana makita. Ayun. Umiilaw. Nasisilaw ba? Hintayin lang natin na mag-boot siya. At meron akong i-share na topic about sa deployment pa rin habang hinihintay natin itong mag-boot at makapag-reading tayo. So, hindi ko na siguro iti-testing. Pwede rin, testing natin. At pwede na rin hindi. Kasi goods naman to, gumagana naman talaga siya nang walang ka-problema. So, yun nga. May share lang ako sa inyo na about topic din. Yung sa pagdi-deploy pala, about dun sa requirements, hindi po ako ganun ka batikan sa requirements kasi pinaprocess ko lang din naman yung akin na akin lang. So pumunta ng Manila, pinaprocess lahat, ako lang, walang layason. Pagdating doon, kayo din ang dapat matututo. Pero kung may budget kayo, pwede naman. So siguro budget kayo mga, sabi ng iba 300 daw eh, yung magpapalayason ka, may magpa-process. Pero pag ikaw ang magpa-process, mabilis lang. Yun nga lang, gagastos ka, hihintay ka ng isang buwan ata. O kung gaya sa amin na Visayas, o nandun ako sa Mindanao naka-base, so lilipad ako, palipad-lipad. O kaya dadalhin ko yung sasakyan kasi mamamasyal din naman. Minsan, mas maganda may dalang sariling sasakyan para hindi ka na magre-renta kung sakaling pupunta ka ng mag-split ka ng biyahe o yung mamasyal sa Tagalog. So, pag ganon, Mindanao at Visayas, malalakihan ka talaga. Pero kung kaya mo namang hintayin at wala talagang gagambala sa oras mo, mas maganda, stay ka na doon. Kasi magkano lang naman. So, roughly, nasa 100 plus o hindi pa aabot. Kasama na yung bigay doon. Alam niyo na yun kung ano yung bigay. So, yun lang. Sa about requirements, kayo yung gagawa lahat. Sa Joint Pool Agreement, sa LGU, sa NTC. Kayo na. Wala akong gaanong ideya. Kasi may nagtanong paano daw. Ganyan yung ginawa ko. Sarili, ako yung gumawa, nag-process, lahat-lahat. Pero, yun nga lang, madugo. Siyempre, ayun, nag-boot na. Medyo matagal lang siyang mag-boot. Pero i-try natin mag-reading. So ngayon, nakalagay siya dito. Pakinggan yung fan. Sana maririnig yung fan niya kasi nakaandar yung aircon eh. Ayun, ugong ng fan yun, 3. Tapos umiilaw yung system, blink-blink at yung dalawang power. Tapos dito naman sa mga uplinks, iilaw din pag mag-a-uplink ka. So ganun pa rin, walang pinagbago sa mga maliliit na mga unit. Ito yun. Dito pa rin sa GE1, aux pa rin yung papuntang computer or laptop ninyo. Doon nyo i-configure yung 10G, kung ano yung i-configure nyo. Kung ayaw nyo gamitin yung native VLAN, meron siyang configuration na sarili. So, depende na rin sa inyo kung ano yung ipapalabas nyo dito. Pero alam ko, ang papalabas ni Sir dito ay pure PPPoE. So, wala na tayong gagalawin dito. Meron man yung sa 10G lang na port. At, siyempre, goods na pagka nangyari yon. Okay? At gamit kayo ng DEC cable. Yun, ayun, mandar na naman. Diba? So, ganun siya. At ngayon, para hindi mababa yung video natin, re-reading natin yung 8 pon. Kunin ko muna yung OTDR. Ang gamit natin OTDR, ito pa rin yung ginagamit natin. Ayan, kita yung aking ring light. Kasi may screen eh. Sana gagana hindi sa ring light yung ating
OTDR yung screen niya. Okay. So, port 1. Kuha lang kayo ng UTP. UTP! Yung touch cable. Tapos, punta sa OPM. So, yan. Meron tayong nakuha na. Patayin kaya muna natin itong ring light. Madilim din eh. Meron tayong nakuha na 9.26. Okay. Tapos, dyan na lang yan. Pun 1. Pun 1. Tapos, punto. Kayo na lang yung mag-ano dyan. Punto. Kung magkano nakuha, 9 pa rin siguro. Pun 3. Pun 4. Pun 5, Pun 6, Pun 7, at Pun 8. So, sana kita. Hopefully makikita. Alam ko kita naman. So, 8.84 yung last na Pun. 9 pa rin pala. Okay. So, praise the Lord. Balik natin yung ating Balik natin yung ating ring light. Praise the Lord, dalaygon ang Ginoo, dalaygon ang Diyos sa mga pinaggagawa natin. So, thanks God. Siguro ititesting ko na lang to off-cam kasi haba yung video. At panoorin na lang nyo yung mga videos natin na iba. May nagtatanong na gumagana pa rin daw ba yung mga yung videos natin, tutorial natin 2 years ago, may mga 1 year. Yes, of course, gagana pa rin yun. Wala pa rin pinagbago doon. Take note, in your own risk, i-deploy nyo kung hindi naman naaayon dun sa tutorial natin. At meron man kayong nadidiscover na hindi ko nasabi at gumana, comment nyo na lang dun sa video para mapagkunan din ng ideya sa iba. So, yun lang. God bless. At munting paalala, tuloy tayo sa ating mga tutorial videos. Huwag kayo mag-alala. Patuloy, hindi man ganun ka bilis mag-upload or kadami ang i-upload. Basta kung ano yung naaayon, i-upload natin at nakakatulong sa iba. So, praise God, dalaygon ng Ginoo, dalaygon ng Diyos. God bless everybody. I declare and decree blessings and I apply the blood of Jesus sa mga deployment nyo. We declare and decree no more scarcity, abundance life, and prosperity life in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bye-bye and see you in the next one.